Hello guys, pero guys, ang topic na i-discuss ko ngayon ay ayon sa katanungan ni ma'am. Ay sa Pionello 9116, basahin ko muna yung katanungan niya guys. Sabi niya, ma'am, paano po kapag nag-back out ako tapos nagawa ko na OWA at medical pero wala pa employer, magkano po ba bayaran ko? Okay ma'am, sasagutin kita ayon sa agency na nire-recommend ko at saka yung bansang pupuntahan ay Singapore. Okay? Hindi ko alam kung saan bansa ka pero yung content ko kasi dito mostly ay Singapore, DH. Okay, sagutin kita. Sa agency na nire-recommend ko, yung medical ay nasa 1,700. Sa agency mo, hindi ko alam kung magkano yung sinisingil nila. Kaya, kasi magkaiba naman na yan sila ng clinic. Kaya, iba-iba din yung presyo. Pero yung sa agency na nire-recommend ko, yung nagastos ng applicant na 1,700 pagdating ng Singapore, i-refund nila po yan kasi dapat ang medical sa employer ang magbabayad niyan. About naman sa OWA, Singapore din to ha. About naman sa OWA, ang pagkaalam ko kasi dapat meron ka na kontrata bago ka pauwahin nila. Pero ibabase na lang natin sa Singapore din. Kapag baguhan ka, yung mababayaran lang doon sa Singapore ng employer ay $36 na mga nasa 1,000 ata yan. Kung magkano ba yan sa ano. O parang 1,000 pesos ata. I'm not really sure. O nasa 1,000 pesos. Pero yung sa'yo kasi hindi ka pa, wala ka pa namang employer eh. Bakit ka pinauwa agad ng agency mo? Pero yun yung ano ha, yun yung ibibigay ko sa iyo na halaga or price. Base sa Singapore yun. Pero magkaiba kasi bawat country ata magkaiba yata halaga. Kaya yung sinagot ko sa iyo ay base yan sa agency ko. Nire-recommend ko at saka sa bansang Singapore. Kung sa Singapore ka pupunta. Pero about sa medical, kailangan mong tanungin yung agency mo kung magkano. Hingan mo ng resibo. Tapos dapat yung resibo ay legit. Yung malalaman mo talaga na galing doon sa clinic, hindi yung gawa-gawa lang nila. Okay? Sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan or meron ka bang ibang itatanong, just comment below. See you!